Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang isi-share ko sa inyo ay about sa Taiwan Travel 2023. Alam ko meron na akong na-share na video sa inyo last year about Taiwan Travel, but this time is updated. Yes, may mga pagbabago sa pagta-travel ngayon guys. Kaya dito sa video na to ay isi-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements from airport check-in to immigration requirements, question, at kung ano yung mga hinahanap na documents. Ngayon guys, alam nyo naman na sa balita is sobrang higpit ang immigration ngayon sa mga tourists, lalong-lalo na sa mga first-time traveler. Kaya kung gusto nyo malaman or magkaroon ng idea kung paano mag-travel ngayon sa Taiwan, kung ano yung mga hinahanap na documents or mga requirements, at kung ano yung mga tinatanong para iwas offload. Yes, and syempre i-share ko na din sa inyo kung ano yung experience ko nung nag-travel ako last week sa Taiwan. Kaya guys, kung gusto nyo magkaroon ng idea or kung gusto nyo malaman, then keep watching. So dito, una sa lahat, gusto kong i-remind sa inyo na hindi ako travel expert. Ang lahat ng sasabihin ko dito ay based lang sa aking experience at nalalaman. Pangalawa, meron akong mga shared videos about sa kung paano mag-apply ng US visa, DIY at Australia. Kung paano mag-apply ng Australia, actually hindi pa ako nakakagawa ng updated kasi kaka-apply ko pala ngayon and then mag-travel ako sa Australia in few days. Yes guys, i-share ko yun sa inyo. And then yung experience ko sa interview sa US Embassy, kung gusto yung malaman kung ano yung mga tinatanong doon ng mga consul pag nag-undergo ka ng US interview for visa application. Guys, kung gusto yung malaman or magkaroon ng idea, i-browse nyo lang yung channel ko. Alam ko makakatulong yun sa inyo. About Taiwan travel naman, galing ako sa Taiwan last week at 1 week ako doon nagstay. So una, mag-start tayo sa check-in area. Okay? Sa check-in area, ang kailangan lang na requirements is syempre yung plane ticket with your return ticket na din at yung passport. Okay? Make sure kapag nag-check-in kayo is bayad na kayo sa travel tax para hindi na kayo balikin or magpipila ulit and then magbabayad pa ng travel tax at pipila ka pa ulit doon. So make sure before you check-in, paid na yung travel tax nyo. And then, after that, kapag okay na, meron ka ng boarding pass, next is to immigration. Sa immigration, before you enter, ang i-check ng guard ay yung passport with boarding pass and then yung e-travel. Sa mga wala pang e-travel, lalong-lalo na sa mga first-timer or kung hindi nyo alam ang e-travel, ito yung link. Ayan, sundan nyo lang yan. Mag-register kayo dyan. Kasi yan ay chine-check ng guard before you enter the immigration. O kapag okay na yung mga yon at nakaregister ka na ng e-travel, then proceed to immigration officer. Ito yung mga main requirements na hahanapin sa'yo. First is, syempre, iabot mo yung passport with your boarding pass. Next is, hahanapan ka ng return ticket. Syempre, kapag nag-travel ka, make sure na meron kang return ticket. Kasi kung wala, then another question mark yan para sa mga immigration officer. Bakit wala kang return ticket pa or bakit hindi ka pa nag-avail ng return ticket? So, lalong-lalo na kapag first-timer at gusto mo mag-travel and then wala ka pang return ticket, big question yon sa kanila. Make sure na meron kang return ticket. Actually guys, yung sa mga documents na ipapakita, okay lang naman na nasa phone lang. As to my experience hindi ako nagpapaprint ng kung ano-anong mga documents. Pinapakita ko lang sa kanila sa phone, yung mga copy ko sa phone. Guys, ito yung experience ko from last week sa immigration. So, tinanong lang ako kung ilang days ako doon. At kung nasaan ang return ticket ko. So, yun nga, pinakita ko lang yung copy ng return ticket ko, yung nasa phone. Yun lang yung tanong nila sa akin. Case-to-case basis kasi guys. So, meron yung minsan, kokonti lang yung question or kokonti lang yung hinahanapan ng documents or konti lang yung hahanapin na documents sa'yo.
Pero minsan may mga tourists din na hinahanapan nila ng halos lahat ng documents. Kaya kung first timer ka, make sure na yung mga supporting documents mo is dala mo lahat para iwas offload. Walang reason for the immigration officer na ma-offload. Ito yung mga supporting documents. Like, ito yung mga supporting documents na kailangan yung i-ready. Minsan, tinatanong yung itineraries. Yung itineraries, ito yung booking activities nyo. Like, for example, sa Taiwan, ito yung mga daily activities na meron kang na mga pupuntahan nyo na tourist attractions or tourist spots. Hotel accommodation, kung saan ka mag-i-stay. Kung mag-i-stay ka naman sa relative or friends, then make sure na meron kang proof of copy ng address nila at ID ng friend mo or kamag-anak mo kung saan ka mag-i-stay. Another supporting documents is kung mag-invite sa'yo like relative or friends, then syempre, kailangan meron kang letter of invitation and with their together with their passport ID or work ID na kung in case nag-work sa Taiwan, like for example, yes, kailangan yung mga yun, guys. Yun ay in case na merong nag-invite sa inyo. And another supporting documents is kung like self-employed ka, like you are traveling from Philippines, self-employed, kailangan din ng work ID. Minsan tinatanong nila yung payslip at COE and then yung request ng grant of leave of absence mo. So, dalhin mo na lang yun, guys, most especially kapag ikaw ay first timer. Another thing, supporting documents in case na ikaw naman ay self-employed at meron kang business, then business permit. Yes, dalhin mo na lang din yon at bawa itanong ka kung anong trabaho mo. Instead of saying na wala, kailangan meron kang like kung ano yung source of income mo, kailangan mo ipakita yung business permit mo, yung ID, something like that. Minsan din, hinahanapan din ang mga ibang traveler ng bank of statement. Although, etong mga case na to is hindi ko pa na-experience na hanapan ng bank statement. Pero meron akong kakilala or let's say kasama ng husband ko sa trabaho, hinanapan siya ng bank statement. That was like yung kakilala niya na magta-travel sa Macau naman yan. Kung first timer ka at gusto mo talaga magiging success yung seat mo sa immigration, then bring your bank statement. In case na mag-check sila just to make sure kung kaya mo bang i-finance yung sarili mo sa pagta-travel mo. About sa mga question naman, guys, this is case-to-case basis. So, depende sa traveler. Ako, yung tanong sa akin, share ko na kanina, guys, yung tanong sa akin, inuulit ko is ilang days ako doon at asan yung return ticket ko. So, basically, ang mga tinatanong naman ng immigration officer kapag ikaw ay magta-travel ay sino ang pupuntahan mo doon, ano ang gagawin mo sa country, ilang days, may kamag-anak ka ba doon, kaibigan, yung mga ganun na type na mga question. Yung mga question na yon, depende sa sagot mo, kailangan, bawat sagot mo is may supporting documents kang ipapakita. Like, for example, pupuntahan ko yung family, may family ako doon at nagtatrabaho yung family ko doon. So, supporting documents doon is yung ID na family mo na pupuntahan mo doon, like work ID, contract ng family mo, or like kung sino yung pupuntahan mo doon na mga type na gano'n na documents. Just to prove na yung pupuntahan mo doon is kapag sinabi mo, oh, pupuntahan ko yung asawa ko doon na nagtatrabaho sa Taiwan, then syempre hahanapan ka ng documents na proof na siya ay nagtatrabaho talaga sa Taiwan. So, those are the contract of work contract, ID, and then passport. Ganun lang, guys, kasimple. Yung sa mga sagot mo sa officer is kailangan may mga supporting documents kang ipapakita in case na hahanapan ka. Just for them to make sure na totoo yung sinasabi mo. So, ayun lang yung mga tip ko, lalong-lalo na sa mga first timer. Ready all your supporting documents na alam nyong makakatulong sa pagta-travel nyo para iwas offload. Eto, another question is, alam ko, ito yung mga usual question ng mga first-time travelers, kung strict ba talaga ang immigration ngayon.
So, ang masasabi ko lang is, yes, well, nasa balita naman yan. Ang dami-dami nilang hinahanap na documents kapag ikaw ay nag-travel, lalong-lalo na kapag ikaw ay first-timer. Strict sila dahil na din sa number 1, yung case ng human trafficking. Ang taas ata ng rate case ng human trafficking dito sa Pilipinas, kaya din yung ina-avoid nila. Another question is, kailangan ba talaga ng show money? So, dito, hindi ko pa na-experience yung show money or itatanong sa akin ng immigration officer kung magkano yung pera na dala ko. But then, dito guys, yung sa husband ko na naman kasi kasama niya sa trabaho, minsan is galing sa Pilipinas na magtutour sa ibang bansa. So, meron dito na isang katrabaho niya na tinanong, well, etong katrabaho na to is going to Vietnam ata. And tinanong talaga siya kung magkano yung dala niya na money. So, kung ang tanong is, hinahanapan ba or tinatanong ba nila kung magkano, kung kailangan ba talaga ng show money. Maybe may mga iba na traveler or na magtutour is hinahanapan ng show money. But then, as to my experience, wala pa akong na-experience na ganon. Just to ready yourself, you know, magdala ka na lang ng money na kung ano yung enough para sa pagta-travel mo. Yung ganon. Yun lang yung tip ko sa'yo. Ayun lang guys, ang masishare ko ngayon sa video na to. Sana may natutunan kayo or yes, nalaman kayo about kung paano mag-travel dito sa Taiwan. At sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan, please click like. Kung may mga question kayo, just comment down below. And yes, sasagutin natin yan. Kita-kits sa susunod na video. Bye!